Kabayan ng pag-aalaga ng iba't ibang uri ng manok o itik at pato ay maaaring magbigay ng kita sa isang mag-aalaga. Ang kailangan lamang ay ihanda ang pagdadalhan o pamilihan ng nasabing produkto bago magsimula ng nasabing proyekto. Sa ngayon, nagiging tanyag sa pamilihan ang mga native na alagain, yaong likas, maging manok, pato, itik o baboy. Sa manok, ang mga malalaking kumpanya na tanyag ukol sa mga pagkaing makatutulong sa kalusugan ng tao ay hanap ang mga likas na alaga. Chris, ano naman tong klaseng manok na ito? Ito po ay ang Rhode Island Red. Rhode Island Red. At bakit tinawag na Rhode Island Red? Gawa nung itong itsura niya, Pulang-pula. pulang-pula, at saka ito po ay galing sa ibang bansa. Okay, yung Rhode Island Red natin na ganyan, kapag pinagsama natin sila sa kulungan, lalaki at babae, mga ilang lalaki, ilang babae? Halimbawa, mga 20 na babae, dapat ang lalaki doon ay 5 lang. 5. So meron kang, pagka nangitlog sila, lahat yung mga 20 babae mangingitlog lahat. Hindi po lahat. Medyo iba ang production ng itlog nito. Anong pagkakaiba ng production ng itlog? Mababa. Yung hindi po sila lahat araw-araw nangingitlog. Mga halimbawa sa 100%, mga 70% lang nangingitlog. 70%. So yung 20, pwedeng ang mangitlog lang 15, gano'n? Oo, parang ganon. Tapos mga ilang itlog ang ibinibigay ng bawat isang manok? Sa loob po ng, kasi araw-araw, isang base ng mangitlog. Okay. Mga 60% lang po. 60. So yung iba 18 ang itlog sa isang clutch, ano? Siya mga ilan? Ito siguro yung mga ano lang, 10. 10, 12. Pagka napipisa, mga ilan ang napipisa? Hindi pa ho yun 100% na mapipisa lahat. Mababa ang Mga ilan ang mapipisa sa 10? siguro mga 8. 8. Pwede na yun. 7, ganon. Tapos kapag yung kayo'y nakakapagpapisa na, ilan ang lumalabas na lalaki at saka ilan ang lumalabas na babae? Sa palagay mo, pangkaraniwan? Kadalasan po ay mas madami ang babae kaysa lalaki. So pwede kang gawing mong negosyo. Pwede ho, mas maganda hong pangnegosyo. Okay. Sa timbang naman, ang babae? Mga 1.8 sa isang babae. Sa isang babae, 1.8. May balahibo yun, ano? Tapos ang lalaki, Mga 2.5, may balahibo. 2.5. Tapos ang lasa ng karne, Iba po ang lasa ng standard chicken sa native chicken. Medyo yung kumbaga sa yung mayapa, yung ano. parang ano siya, makunat o malabsa o Malabsak. malabsa. Oo. Ito. Apo. Pero ayos din po pang handa. Masarap din. Masarap. Sa ngayon, kabayan, ang mga nasabing alagain ay kailangang nakagala sa lupa. Nanginginain ng mga likas na pakain sa kapaligiran. Ang mga ito ay maaaring likas na uri o yaong mga palakihing 45 days na manok kung tawagin. Basta't ang paraan ay sa likas na kapaligiran. Paghahayupan, kabayan, sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin subdivision. Magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro.
Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, ang isusunod po natin ay ang ukol pa rin sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy, maging inahin, barako o mga palakihin, upang lalong maging matagumpay ang nasabing proyekto. Dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo kabayan, sa ngayon marami na sa mga nag-aalaga ng baboy ang naglalagay ng mga matataas na uri sa kawan, maging inahin, barako o palakihin. Ito ay nagbibigay ng garantiya na ang kalalabasan ng mga alaga sa kawan ay magagandang uri ng baboy. Ang mga palakihin ay hindi tatanggihan ng mga pamilihan sapagkat ang mga ito ay malaman, mabigat ang timbang at may malusog na katawan. At sa nag-aalaga, siguradong magandang kita at mabilis na panahon ng pag-aalaga. Okay, sa itong mga barakong ito, P-train at saka yung pinakita natin na mga nandoon sa kulungan, ano yan? Pagsasamahin natin, i-cross natin? Iko-combine natin yan. Basically, iko-combine namin sa mga durok yan. Sa mga durok, mamaya palalabasin natin yung mga durok gills namin para to come up with a P-train durok crosses. Board din, barako din. Barako din yon, barako. Iko-cross natin sa mga durok na babae yan. Babae yung duro. Babae yung durok. Tapos anong kalalabasan ng P-train na bore, durok ang babae? Kukunin natin yung P-train bores yon, kukunin natin yung mga barako nun. Yun ang ibebenta natin sa markado para i-upgrade naman nila yung mga lahi nila. And what about those na lalabas na babae? Yung mga babae, pipilian pa rin namin yun. Yung mga first class ang performance, yung nasa top 20%, yun ang nire-retain namin sa farm para sa continuous genetic upgrading. Yung hindi makapasa? Palengke. Pero first class na karne yun. Oo. Kabayan, ang John & John Farm ay isang breeder farm na may matataas na uri ng baboy na makukuha sa sinasabi po nating reasonable price ayon sa mga namamahala para po sa ating palatuntunan. Napapanahon na upang ilagay natin sa ayos ang mga alaga, maging commercial o backyard, hog raising system kabayan. Dito nasasalalay ang ating pananagumpay sa pag-aalaga ng baboy at kinabukasan sa napiling negosyo at hanap buhay. Hog raising kabayan, sa pakikipag-ugnayan sa John & John Farm, sa ating dagdag kaalaman ng ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal,
hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo kabayan mamaya sa ating Q&A, mga kasagutan sa mga kahilingan mula sa ating mga parokyano ng ating palatuntunan, sa telebisyon, sa YouTube, sa Facebook, at sa mga pulong-pulong pangkabuhayan. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, narito ang ilang kasagutan sa mga tanong at hiling sa ating alamin. Una mula kay Dante Simbulan ng Batangas, ang ukol sa igat o eel. Alam po ninyo, hindi po nabibili ang mga ito sa mga fish pond owners. Hinuhuli po ito ng mga farmers o mga magsasaka sa mga ilugan. Nasabing sa Mindoro, Marinduque, Romblon, sa Mindanao, sa Apari, at iba pang parte ng Pilipinas sa Kabisayaan, nakukuha ang mga similya ng igat. Hindi po ito napararami kabayan. Natural ang pagdami po nito sa ating mga ilugan. Okay, ang ukol naman sa tissue culture ng saging kabayan. Mayroon pong produksyon sa iba't ibang mga paaralan. At sa IPB, yan po ang Institute of Plant Breeding sa UPLB. Makukuha po ang mga tissue cultured na saging. At sa produksyon ng carbonized rice hull, simple lamang po kabayan ang paggawa po nito. May mga brochure ukol po dito ang CLSU at ang Maligaya Rice Institute sa Muñoz City. Okay kabayan, isa po sa mga gamit, uses ng rice hull na pinanggagalingan po ng mga labi sa palay na kagaya po ng ipa, ay ating pong ipakikita ang kanilang carbonizer. Kasama po natin dito si Sandro Cañete at saka si Bernard. Ganyan kasimple ang paggawa nyo ng carbonized na ipa. Ipaliwanag mo sa atin. Ganito lang po, magse-set up lang po ng konting pasisindihan, konting liyab. Pag nakaliyab na po siya ng gusto, ilalagay na po itong carbonizer. So after na mailagay pong carbonizer, papalibutan na po siya natin ng ipa. Mabubuhay naman yung apoy doon sa loob. Opo. So ang indicator po niyan, kung para malaman mong buhay pa yung apoy, kailangan umuusok siya. So ito po, yung usok na to, ibig sabihin, buhay po yung apoy siya. Paano po nagiging carbon ang ating pong ipa na kagaya ng natin nakikita ngayon? So actually, ito yung tinatawag natin incomplete combustion. Kung saan mayroong draft force na siyang umihila o nagpupush dito para umusok. So yan yung indicator na mayroong incomplete combustion. Hindi kasi nakakapasok yung hangin. So tapos dahil sa itong incomplete ipa, combustion po, ito po nagiging uling po itong ipa na ito. ito magiging uling na ito. Opo, pagkatapos? hindi po siya nagiging abo. Uling. Mga ilang oras po yan bago maging uling? So actually ito pong setup na to pwede hanggang 12 hanggang 14 na sako. 1 metro po yung taas niya. Itataas So, natin hanggang dito. Opo, inaabot po yan ng 4 hanggang 5 oras. Okay. At ano po ang mga uses ng carbonized ipa? So ang carbonized rice hull po ay ginagamit natin bilang ingredient po sa paggawa ng organic fertilizer. Okay. Ikalawa po, ginagamit po yan sa pag-purify ng water. Sa wastewater treatment, ginagamit din po. Sa mga potting media, ginagamit po ang carbonized rice hull. So nilalagay din po natin yan sa mga bedding, sa animal po. Para sa ganon ay masipsip niya po yung tubig. Sapagkat ang carbonized rice hull po, ang capacity niya mag-absorb ng tubig ay 5 times po nung bigat niya. Alam po ninyo, mas effective po ang carbonized rice hull kaysa doon sa ating ginagamit na rice hull lamang o ipa. Subalit, matrabaho po kung ito ay gagawin. Alam po ninyo, kahit na po ay makain ng baboy ang carbonized rice hull, hindi po makasasama sa kanila. Maayos nga po sa kanilang sikmura.
At yan po ay napatunayan ng ating mga dalubhasa. Q&A Kabayan mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin ay mga pagpapakitang gawa sa seminar sa Basic Meat Processing. GSK, Kabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Alam po ninyo kabayan, hanggang sa ngayon, marami pa rin ang nahiling ng mga seminar ukol po sa meat processing. Para po sa mga beginners, napatunayang ito ay makatutulong sa pagbuo ng isang hanapbuhay at proyekto at siyempre, tulong sa pagluluto sa inyong tahanan. Hanapbuhay na, proyektong pangtahanan pa. Basic Meat Processing Kabayan. Kailangan po natin kalahating kilong baboy, kalahating kilong baka, asukal, paminta, dinikdik na bawang at maraming sibuyas, and then celery powder. Para po mas masarap, lagyan din po natin ng gatas na powder. Paghalu-haluin po lahat ng ingredients, and then ipati natin. Ito na po ang ating mga finished products. Kabayan, sa mga nakalipas na panahon, marami na po ang nakinabang sa mga seminar na naisasaayos ng ating palatuntunan sa GSK. Nakatutulong sa kabuhayan ng marami at sa araw-araw na pangangailangan at hanap buhay ng ating pong mga kabayan. GSK Kabayan sa ating palatuntunan. Ang isusunod po natin kabayan ay ang talakayan sa pulong-pulong pangkabuhayan ng ating palatuntunan sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory.
Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities I get to know kung may pasok o wala. for fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Bueno kabayan, kamakailan, naganap ang isang masaya at kapaki-pakinabang na talakayan sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija na dinaluhan ng maraming nag-aalaga ng baboy. Dumating ang kanilang mayor at iba pang mga pinuno ng kanilang pamahalaan. Naroon din ang distributor ng mga pakain sa alagaing baboy, ang Agri Juan, na tumugon sa mga pangangailangan ng mga nag-aalaga. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat kay Ka Jerry ng ating alamin at ng Feed Pro po para po sa isang makabuluhang pag-aaral na ito ng tamang pag-aalaga ng baboy. Kami po sa Agri Juan, ngayong araw na ito ay nagpasya na magbigay po ng special promo para po sa inyo. Alam ko po may mga existing customer na po kami dito. Sino na po ba ang gumagamit sa ngayon ng Feed Pro? At saan po kayo bumibili, sir? Agri Juan. So ngayong araw po na to, lahat po kayo na umattend ay bibigyan po namin ng discount card, tipid card na magagamit po ninyo ngayong araw at hanggang bukas lamang po. Makaka-avail po kayo ng 50 pesos discount for every one bag na bibilin ninyo. So kung gusto po ninyo, pwede po yung dalhin ninyo dun sa Agri Juan or kaya magparehistro po kayo dito sa amin kung meron kayong order at meron po kasi tayong mga existing dealers, ano? So may iba po tayo, Ma'am Jocelyn, mamaya na natin pag-usapan yung para sa mga dealers. So meron din po kami dun sa mga end user at saka mga walk-in customer na willing po ngayon na gumamit ng Feed Pro, bibigyan po namin kayo ng 50 pesos discount. Today lang po hanggang bukas. So, bakit Ma'am Maria, nangiti ka yata. Gumagamit na po ba kayo ng Feed Pro? Ma'am, pero hindi ko naman alam yung question niya nun. Ngayon po alam nyo na. Sa may mobility, hardware, tatawid lang po kayo, no? So, ngayon po, ito po, pamimigay namin to. Dali nyo po ito. Kung hindi nyo po ito dala, hindi nyo po ma-avail yung diskwento.
So, muli po, pinapaalam po namin sa inyo na meron na hindi lamang po Feed Pro ang aming daladala, kung hindi pagkain po ng manok, meron kami retailer and wholesaler din po kami. Saan ang tindahan mo at ano ang makukuha sa tindahan mo? Ang amin pong tindahan, nandyan sa may tapat ng Mobility Hardware. Alam niyo po ba yung Mobility Hardware? Yung orange building, so yung tapat po nun, yun po yung Agri-Juan. Ang mabibili po sa Agri-Juan, yun nga po, kami po ay distributor po ng Feed Pro. Mabibili niyo po doon ang produkto ng Feed Pro. Meron po kaming pagkain para sa isda, yung Tate Feeds. Meron po kami for game fowl, meron po kami para sa poultry and broiler. So, may chemicals din po kami. Marami po kami kinikater sa aming tindahan. Kaya po, pagkatapos po dito sa seminar, pwede niyo pong puntahan yung aming tindahan. Magandang umaga po. Ako po si Jimmy Grospe ng Bantog. Ang tanong ko po ito, kasi sabi niyo kanina yung sa beddings, kasi hindi ho sa sementado, so sa lupa. Ang sabi niyo kanina, merong mikrobyo na maiiwan. Ano po yung kasiguruhan naming mag-alaga ulit ng baboy na hindi maapektuhan yung alaga po namin? Salamat po. Ano ang assurance na pwede pa silang mag-alaga by next time kung meron palang naiiwang bakterya doon sa beddings pagkalipas ng 4 na buwan? Ang sabi ko rin po kanina, kasi sabi ni Sir, ang sabi nyo kanina, ayan, dali ako no, iko-quote ko rin naman, ang sabi ko rin kanina, aalisin ang lahat ng ipa at gagawing fertilizer. Okay? Paano natin matitiyak, Doc, na pag inalis mo yung ipa, wala na rin yung bakterya? Tsak, meron pa rin yan. Gagamit tayo ng disinfectant. Alam nyo, marami po tayong natural disinfectant. Ha? Suka. Suka, pwede. Suka ano? Sukang paumbong. Pwede yan. Ano ba? Natural gusto mo? Mag-iwan ka ng rice hull na 1/2 inch lang ang kapal sa buong lupa. Ngayon, sindihan mo. Sindihan mo hanggang masunog ang ipa. Pausukan nyo yung buong kulungan. No? Pag napausukan yan, pati gagamba, lalayas. Tapos yung semento, kung nagmamapa na siya dahil ginamit ng baboy, kuskusin mo ng sabon. Sabunin mo. O di ba? Patuyuin mo muna. Pag tuyo na siya, ng 3 araw, tuyong-tuyo na, saka mo lagyan ngayon ng panibagong ipa para magkaroon ka na ng panibagong alaga. Kabayan, bukod sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija, padadako ang ating alamin at Feed Pro sa mga bayan ng Tagudin sa Ilocos Sur at sa bayan ng Pugo sa La Union upang maipahatid ang mga kaalaman ukol pa rin sa pakaing Feed Pro at sa paraang PIGS. Nakalat na sa buong Pilipinas na pinasimula ng Feed Pro at ng ating palatuntunang ating alamin. Paraang nakatutulong sa pag-iwas sa masamang amoy sa alagaan ng baboy. Ang lahat ng ito, kabayan, ay bahagi ng ating paglilingkod bayan ng Feed Pro at ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision.
magkabilang ano po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, muli po nating babalikan ang pag-aalaga ng iba't ibang uri ng pato, itik at iba pang kalahi bilang tugon sa paghahanap ng ikabubuhay ng ating mga nag-aalaga ng hayop. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo kabayan, kung ating pag-uukulan lamang ng pansin ang maraming proyekto sa pananakahan at pangisdaan, marami po sa mga kababayan natin ang magkakaroon ng proyekto at hanap buhay. Tulad halimbawa ng pag-aalaga ng mga hayop tulad ng itik, pato, Peking duck at mga kaugnay na hayop. Hindi po nawawalan ng pamilihan ang mga ito. Sa ibang bansa, nakikinabang sa mga nasabing alagain sa mga nakalipas na mahabang panahon ang iba pong mga kababayan. At maaaring ito ay mangyari sa ating bansa kabayan kung bubuksan natin ang ating isipan at magsisipag ang balana. Sa paghahayupan lamang, napakarami ng hanap buhay ang maaaring pasukan ng mga Pilipino. Paano nyo inumpisahan ito? Actually, kasama rin to nung sa Philippine Native Animal Development Program natin, yung collection, no? Characterization and collection nga ng mga genetic materials na locally nakikita natin sa paligid. And then, ginawaan lang natin ng kaunting sistema kung paano siya pipiliin, paano siya pag-i-improve o pagagandahin. Pero ito ba originally nakuha yung ganyan? O talagang ang ating mga dalubhasa rito sa BAI talagang nagsusunog ng kilay para mailabas itong ganitong klase ng mga ducks? Actually, nasa initial stage pa lang naman tayo. Ito yung mga nakolekta natin. Nasa stage tayo na ginagawa natin ng sistema kung paano talaga natin nga siya mapupurify, paano natin mapagyaman yung mga katangi-tangi nilang katangian na mapapaganda natin at mapaparami natin, magagamit natin sa panahon. Originally, meron bang talagang mga itim na Muscovy? I think so. Meron po talaga niyan. Ang ano lang, nagkakaroon lang ng preference kung ano yung gusto ng mga farmers o kung ano yung gusto ng mga na market, no? Yung may gusto, puro puti lang yung plumage nila, meron naman yung black, meron din ibang kulay niyan. Subalit ang pinaka-dominant yung white plumage at saka itong black ang plumage. Pero ang texture ng laman pareho? I think pareho lang din yan. Pareho lang din po. Pero sabi nga nung mga nakausap ko, binabaliwala nila yung ganyang klaseng mga kulay, lalong-lalo na yung itim. Pero dito pag tinignan mo pala na iisang kulay, napakaganda. Opo. So yun naman po ay talagang pagka ginawa natin kung ano yung sa tingin natin na magagamit natin sa darating na panahon, ay mapapaganda natin yan. At may talagang siguro market o may value yung lahat ng mga characteristic na kanilang nasa ngayon na nasa kanila. Yan ba may lalabas pang mas itim pa diyan? Siguro yung pinaka-pure na lang yan is yung pure black talaga, no, na Muscovy na ayun, meron ilan na tayo pero kung talaga siguro kung titingnan natin, magde-develop lang tayo ng dalawang kulay, yung black and then the white
plumage ng Muscovy. Gaano katagal nyo ng dinidevelop ito? Actually, bago lang po to, mga months pa lang po to. And then bagong sinetup namin na breeder selection pen for Muscovy ducks, no? Na nakaset up is 1 male and 5 females na ginawa natin ng family selection. So bawat isang pen is considered one family. Teka muna, Doc, mabanggit natin dito. Yung binabalak namin, wala kaming kukunin, sabi nga nung isang dalubhasa, wala kaming kukunin ng mga layer feeds para sa mga ducks, ano? Pwede ba ang grower up to a certain point na mangingitlog na sila? Basta naman ang lalo itong mga native natin na to, hindi man sila nangangailangan ng sophisticated o high density na feeds, no? Pwede nating haluan kung ano yung available na mga feed na nasa atin, haluan natin ng mga local na mga leaves kung sakali. Ang number 1 nga ngayon na pwede natin, especially sa ducks and chicken, yung azola. Azola pwede natin gamitin nyo as protein source and also calcium source. Pwede bang mangitlog yung mga ducks kahit na yan lang kinakain at saka broiler feeds ang binibigay mo? Tingin ko po na kaya na rin silang yan, kasi ito namang mga natural na mga leaves and yung mga azola is identified na maganda yung source ng protein niya at saka yung mga vitamins ay nando doon dahil nga natural siya at saka green feed siya. Bakit ba nangingitlog ang mga ducks kagaya ng mallard? Anong dahilan yan? Anong pagkain dapat o sustansya ang kailangan nila? Una, yung lahi nila talaga is egg type sila, kaya sila maraming mga itlog. Pero basically, ang nakapagbigay talaga ng is protein. No? Pag na-reach mo na yung protein na requirements nila to produce egg, so mag-ano sila doon, and then yung shell, mataas ang requirements nila for calcium. And then sa micronutrient na kailangan talaga to produce yung isang egg. Bakit sabi mo ang lactating sa sow feeds pwede sa kanila? Kung yun lang talaga ang available sa locality, tingin ko kasi mataas ang calcium noon at yung protein content noon is iba lang yung pinoproduce. Milk din naman ang pinoproduce ng lactating, and then milk is required rich of calcium, and yung eggs is also for the shell, kailangan niya ng shell. Ng calcium. Dito sa development area ninyo, ibig sabihin, yan pinag-aaralan nyo ring mabuti? Sa ngayon po, yung maliban sa breeding, pag-develop ng mga selected lines, no, ng mga different kinds ng swine and poultry, yung nutrition dapat nating itest. So after nating ma-purify sila, after nating makita yung kanilang isang identity, paano pa natin ma-enhance ng nutrition. So yun po yung tinitingnan namin, and ngayon nagko-concentrate kami ano yung mga local feed resources natin. Alam natin medyo mahal ang commercial feeds ngayon at yung mga imported na ingredients. So if we can substitute or we can develop o utilize yung mga local feed resources na kaya nating i-produce locally, siguro malaking tulong po yun sa mga livestock raisers natin. And finally, you're talking of tulong, support. Are you being supported by the main office ninyo? Opo, malaki po ang naitutulong naman nila, at siguro kung wala yung Philippine Native Animal Development Program at saka yung baingan na nagbibigay ng regular fund sa atin through DA din, National Livestock Program. So hindi po natin kasi research is very costly. Alam naman natin yon, it takes time. So kung hindi natin to masusustain, hindi mabubuo yung teknolohiya na gusto natin talagang ma-reach o ma-develop. And bakit National Native Development Program? Kasi it's a national program na talagang gusto nating makita, mabigyang pansin na lang. Kung titingnan natin ang native animals, parang nung mauso yung hybrid, nakalimutan natin sila. Hindi natin sila nabigyan ng programa. Nung sinabi natin silang maliit, konting mga anak, hindi natin binigyan ng programa, paano ba natin ito mapapalaki at paano natin ito mapapangat yung kanyang pagpaparami. At paano pa natin siya masusustain or ma-commercialize into system na efficient din naman siya na maalagaan natin. Kabayan sa mga proyektong ating naipakikita, hindi kailangang mag-umpisa sa napakalaking puhunan. Tulad halimbawa ng ating pong mga nakita sa iba't ibang bahagi po ng daigdig. Ang iba't ibang uri ng itik, pato at marami pang iba. Sa pagsisimula po,
Dapat sa maliit lamang. Pag-aralang mabuti ang lahat at kung gamay na, ay magbalak ng malaki-laki. Ito po kabayan ang payo ng ating pong mga kabayang Tsino. Kailangan ng tiyaga, huwag mainip sa takbo ng panahon. Pagsikapang mailagay sa ayos ang lahat sa proyekto at maghanap ng pamilihan. Okay naman ang lahat ng ito kabayan kung maghahanap po tayo ng mga paraan na ating pong maiuugnay sa pagkakataong magproseso ng nasabing mga produkto. Ang payo nga, sipag tiyaga at huwag maging mainipin tayo kabayan sa ating mga proyektong papasukan. Huwag isipin kaagad ang malaking kita. Ito ang dahilan kung bakit ang ibang nasyon sa Asya ay nagtatagumpay. Nasabi nga ng ating mga matatanda, kung may tiyaga kabayan, may aanihing gata. Ang lahat ng ito kabayan mula sa palatuntunan, ating alamin.